Hello mga sir, ito mag-overhaul tayo ng Honda Click 125 at yung kanyang tunugan ay saktong-sakto pang New Year. Ito pandarin natin. Tapos yung panel niya, hindi na natin makita yung kanyang ano, pero natatanong ko pa rin. Nasa 60,255. Yan, natatanong ko pa rin. Pero hindi yung ang gagawin natin mga sir. Yung blur na yan, hindi yan ang gagawin. Yung ingay ng makina ang gagawin natin. Ayan Inagahan niya yung pangangaroling natin. Nangangaroling na. Humihingi na ng handog. Ayan, rinig niyo yung tunog. Nangangaroling. At bibigyan natin yan. Dahil saktong-sakto, nangangaroling sa akin yan. Ay bibigyan ko ng connecting rod. Kinakaroling ako Pansin niya wala na yung yung side dito, panggilid niya. Kaya wala nang kinalaman si pulley, si slider piece, backplate, walang kinalaman. Mismong crankshaft na ang problema. Matic pati block, papalitan natin 'yan. Okay mga sir. Paghihiwalay natin yung makina, saka yung chassis. Fast forward na natin, yung doon na lang sa pagkalas ng makina. Tatanggalin mo natin kayong chassis. Fast forward na natin para hindi mababa yung video natin mga sir. Aspeta ko sa inyo mamaya yung mga papalitan pisa. Siyempre, sabi nga tulad ng sinabi ko kanina, bibigyan ko ito ng pisa doon sa connecting rod. I-repair natin yung sa kanyang sigunyal. Pero pinaka-importante naman sa akin mga sir, hindi siya kalampag. At ito, hindi nga siya kalampag. Connecting rod lang problema, kaya bibigyan ko ito ng connecting rod para hindi siya gumastos ng malaki. Yan, marami tayo niyan. Pero pag kalampag, matik po yan. Wala akong may bibigay dun sa kalampag mga sir kasi wala akong available na ubusan na. Connecting rod lang available natin. Sakto dito sa gagawin natin dito sa motor na to. Para hindi naman mapagastos ng malaki at magpapasko naman. Sige, pag-iwalay muna natin ito. Eto naman sir, pag-iwalay na natin yung chassis niya, tumaki na. Lalabas mo natin para lumuwag kasi marami tayong gagawin today. At yung katabi din niyan na Click 150 ay baba makina. Yan na yung pisa niyan. Kasi magkaiba yung pisa ng 125 to 150. Ito yung sa 125. Ito yung maingay na makina. Yan na yung wawalwalin natin. Ito baba rin makina yan. Yan yung pisa niyan. Kalampag naman yung problema niyan. At sulit na rin dahil malaki na yung kilometer. Masaya, tanggal na yung cover niya. Kahit anong tibay ng motor mo, kung ang ginagamit na langis or hindi magandang pag-change oil or hindi na siya nami-maintain ng maganda, bibigay yung makina. Alam niyo naman, nalangis lang yung nagpapatibay sa makina. Kung wala nang dulas yung langis, bakal to bakal ang mangyayari. Iingay at iingay yung makina. Ay, makikita niya pag natanggal natin yung yung block. At syempre, mga camshaft, rocker arm, isa rin yan, pati yung valve guide, yan yung mga i-check natin. Kasi kapag once na ganyan yung langis or kulay ng makina, asahan nyo, gagastos kayo. Okay, yangat na natin yung block. Dito, ibig sabihin para may singaw yan. Slot natin yung block. Mamaya, wawalwalan din natin yun. Check natin yung Basta kapag kayo nagpapakalas ng ganito, o kayo nagkakalas ng ganito, i-check nyo lahat para hindi na kayo pabalik-balik. Isang bilihan lang. Hindi naman din magkakaganyan-ganyan yung unit ninyo o yung motor nyo. Kung naalagaan nyo yung motor nyo sa langis, kasi yan lang naman ang buhay ng makina, yung langis. Diyan nagpapatagal yan. Ayan may gasgas yan. Yan. Gano'n mo. Ibalik mo. Dito, nakinis. Balik mo. Doon, gasgas. Nakukuha yan sa langis. Sa likod nito.
Yan, gas-gas. Pati connecting rod. Damay yan, mamaya. Pagka kuha naman, parinig ko sa inyo yung tunog ng connecting rod. At bubuksan ko naman yan, makikita nyo rin naman yan. Tapos, yung camshaft rocker arm, yan naman yung natin i-check dyan, pati yung valve guide, yan i-check natin dyan. Pag-iwalay muna natin to. Okay, bigay mo na. Hindi, ikaw bibiyakin ko. Aba, lumalaban na. Nigerian yung makina mo. Ha? Yan, side stand yung napapahirap dyan. Kung mapapansin nyo, hindi siya sumama sa kabilang crankcase kasi nga, hindi siya kalampag. Ayan na, hindi niya mahugot ni Kapulong kasi nga hindi yan kalampag. Ang problema lang talaga niyan, yung mismong connecting rod. Yan yung nagpapaingay. Kapag may problema ng connecting rod, asahan nyo pati yung black piston, damay po yan. Lalo kung ganito yung kaitim yung loob ng makina, asahan nyo yan na hindi siya makapag-lubricate. Hindi siya makapag-lubricate ng langis. Ito dun sa mga singit-singitan. Pati yung timing chain, mapapansin nyo, sobrang itim. After nito, yung camshaft, valve guide, yan yung susunod natin i-check. Basta ito, side bearing, palit tayo. Connecting rod, bibigyan ko na lang si sir. At syempre yung pagre-repair natin doon sa sa sigunyal, kasama yung sa labor. Kasi kung dadalhin pa natin yan doon sa paggawaan, ang labor doon sa sigunyal, bukod pa. Madodoble-doble yung gastos ni tropa. Ni customer, may-ari nito. Kaya, ayun, ililibre na lang natin. Libre na yung pisa, libre na yung labor sa pag-repair ng sigunyal. Kailangan talagang ganyan ang gagawin, ha? Kaso, nagkalat siya. Siya naman yung matatalsikan, eh. Kasi hindi kayang hugutin ng kamay lang. Pupukpukin mo talaga. Syempre, ilalagay mo yung nut. Dahil nga hindi yung kalampag, kailangan natin yung isang side dito. Ito yung kailangan natin dito. Yan lang, ito tapon na. Kukunin lang natin yung kunya. Yung side na yan, tapon na yan. Bibigyan ko lang ng isang side si customer. Yung dito lang kukunin natin. Dahil hindi naman kalampag yan. Connecting rod ang problema. Tapos, yan, nilinisan yan. Medyo may kahirapan ng paglinis nito. Dahil wala naman tayong ultrasonic. So natin yung head naman. Ito nga sa binibiyak na ni Kapulong yung pad natin. Yung sigunyal, dyan yung siya makikita mga sir. Yung gas-gas ng connecting rod or yung connecting rod pin. Ayan mga sir, tanggalin natin. Yun lang yung kailangan natin doon. Sa sigunyal na to. At ito. Ito sa kabila. Pag wala dito sa pin na yan, pag wala sa pin, andito sa connecting rod. Kasi nyo yan, yung gas-gas na yan, yan yung isa sa nagpapaingay. Dadali, nasisira yung mga ganito dahil nga sa langis. Hindi na nalulubricate ng maayos to. Or wala nang, kumbaga sa alak, wala nang bisa yung langis. Na iniwan nakabukas, ganun. Ganun din yan. Or hindi magandang kuhan. Ito may gas-gas na rin yan. Kaya ito, tatapon na yan. Ang junk shop na yan. Kailangan lang natin dyan yung kunya. Bibigyan na lang natin si sir. Yan kasi nyo, dami kong sigunyal. Yan, pwede naman tayong kumuha dyan. Karamihan dito sa sigunyal niyan mga sir. Kalampag. Kalampag yan. Kaya mga connecting rod goods. Kaya gagawa natin ng para makatipid si sir. Total marami na akong ginawang ganyan. Halos maabot ng 3 years din. Nakatipid din pa rin kasi kahit na anong gawing
gawin mo sa mga ganyan, kung sa langis ka naman din nagkakaroon ng problema, kahit bago, may sira at may sira. Okay, sunod mo yung head. May pakita ko sa inyo yung ibibigay ko sa kanya. Connecting rod, tapon na yan. Pang junk shock na yan. Yan, ito nga sa naigawan ko na si sir ng sigunyal. Ito yung sa kanya. Ang kinuha ko lang dito sa sigunyal na to, yung sa kanya, yung ito. Siyempre, pinikinis natin yan. Bearing, bago din yan ha. Yan. At nai-align ko na rin to. Yan. Bago yan. Yung sa kanya lang, yun lang ito. Ito sa akin na to. Yan, binigay ko naman sa kanya isang side na to para kahit paano hindi na siya makabili ng buo dahil napakamahal ang isang sigunyal nito. Yung buo. Dahil ito lubog na. Diba, baka madumi yan. Yan, kailangan tayo painitan. Kung kalina sobrang itim yan, yan, dyan tayo na tagalan sa paglinis totally mga aso. Sa loob ng 15 minutes, lulubog na yan. Siyempre, yung block niya mga sir ay brand new din. Gagamitin natin. Yan, lubog muna natin ito mga sir. Sa loob ng 15 minutes yung mga sir, napapainitan, may lulubog nyo ng sakong-sak yan dyan. Okay, yan ang mga sir. Nalagyan natin pati yung crankcase bolt. Ito na yung mga bago nating pisa tulad ng piston ring at gasket, tapos black base gasket. Yan, lahat ng ginamit nating pisa, lahat ay original. Bukod lang doon sa kulan sa kalangis kasi walang tatak na Honda. Yan, pati yung chain guide mga sa pinalitan na rin natin kasi malutong na, kaya kailangan natin palitan ng bago. Yan, dowel pin mga sir ha. Huwag nyo kakalimutan, bali 4 yan. 2 sa baba, 2 sa taas. Yung gasket natin, napaka-importante huwag nyo nang lalagyan ng sealant kapag bago. Kasi useless lang din yan. Mag-overheat pa rin. Ayan, head na lang yung kulang. Valve seal, ayan, meron din tayo yan. Bago rin dapat. Valve seal. Pinatayan natin kasi meron tayong isa pang in-overhaul doon para may lagay na rin yung sigunyal doon. Ayan, nasalpak na yung cylinder head. Water pump na lang. Tensioner, pang butso, saka yung pang gilid. Ay, makakain natin yung salpak sa chassis nito. Air clearance din natin yan mga sir. 10 Centec, 24 naman sa exhaust. Yan, tapit na yung tabotso. Okay, yan mga sir ha. Puno na yung makina. This bolt in na. Sige, buuin mo natin mga sir. Fast forward tayo ulit para mabilis at hindi umaba yung ating video mga sir. Okay, ito mga sir, ibalik natin lahat ng mga sensor. May langis na rin, kulan. Kung marinig niyo yung tunog ng makina niya, hindi na siya ngayon nangangaroling kasi nabigyan na. Yan, tahimik na uli yung kanyang makina mga sir. Nabigyan na ng aginaldo to kaya hindi na siya diyan nangangaroling. Siyempre, dadiagnose pa rin natin ito mga sir kasi nag-crash tayo ng mga sensor. At kapag na bagong opera, bago yung block, bago yung piston, siyempre break-in pa rin yan mga sir. Huwag nyo kaya na bibiritin. Kailangan break-in nyo pa rin. Kasi masikip pa yung piston to block. Kaya hindi pwedeng biritin. Isunod mo to tropa ha, para ma-monitor mo yung pag-change oil mo. Para hindi ka naman pagastos ng malaki. Ayan, okay na, makakauwi na siya oh.